Ang gustong ikaso o ang gustong ipakaso sa Vice Presidente, mga kababayan, grave threat, inciting to sedition. Ayan po, saan po galing? Yung balita, galing po sa GMA News. Basahin ko ha. The National Bureau of Investigation, NBI, has recommended the filing of 3 counts of grave threat and 1 count of inciting to sedition against Vice President Sara Duterte. Ano po? At ito nga po mga kababayan, yung tungkol doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi ako humanga kay Jimmy Santiago na naging NBI director bago po si Melvin Matibag. Kaya lang, yung kay Jimmy Santiago, 2 beses po nilang ipinatawag ang Vice Presidente sa NBI upang ipaliwanag itong mga ganito, pero wala tayong narinig after nung hindi na pumunta. No? Pero dito kay Melvin Matibag, mga kababayan, dahil nga po Pangulo ang pinagbantaan at banta sa seguridad ng Pilipinas yung ginawa ng Vice Presidente, hindi pwedeng palagpasin. Di ba? Kaya ngayon, base doon sa kanilang panonood, imbestiga at pag-aaral, doon po sa mga binigkas, sinabi ng Vice Presidente, ang sinasabi nila, ang rekomendasyon nila, sampahan ng 3 counts ng grave threat at 1 count ng inciting to sedition. The recommendation were found in a copy of its affidavit of investigation obtained by GMA News from party list representative Terry Ridon according to 24 Oras report and by Tina Panganiban Perez. Ayan daw ho. Ano? Kasi naman, ang Vice Presidente, bigla na lang magpapapress con doon sa mga kasamahan niya mga vlogger. Press con tayo, halika, live tayo. No? Mainit ang ulo. Yan yung sinasabi na huwag kang magsasalita o huwag kang gagawa ng desisyon kapag ka mainit ang ulo mo. Mainit ang ulo. Nakulong po yung love niya na staff na si Zulaika Lopez. Di ba? Kim Barrera o Kimi Barrera? Nakulong. Mainit ang ulo. Tapos nagsalita doon. Huwag ka mag-alala. Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos. Patayin si Martin Romualdez. Patayin si Liza Araneta Marcos. Ang pinakamabigat, yung no joke sa dulo ho, mga kababayan. Yun ang pinakamabigat doon. Di po ba? Miski naman po tayo, mga bossing masasabi natin na talagang pagbabanta yung mga binitawang linya ng Vice Presidente. Di ba? Tayo, nanonood, ako naka-vlog noon, hininto ko yung vlog ko. Bakit? Naka-live ang Vice Presidente. Kaya pumunta agad ako doon. Kasi gusto kong marinig yung kanilang reason o yung kanilang depensa para doon sa confidential funds nila. Kaso wala tayong narinig. Ang narinig lang ho natin, mga kababayan, hukay bangkay, pugot ulo, tsaka yun nga, yung pagbabanta sa buhay ni Presidente Marcos, mga bossing. Akalain nyo yun, ano po? Biruin nyo yun. Ang ating Presidente, pagkaayos-ayos at puro paghagilap doon sa mga korap nga ang ginagawa. Yung mga magagandang mga proyekto ang ginagawa. Isang beses, ang ating Pangulo na-excite po doon sa pagbabalita na naaresto na-detain si Saldico. Dahil isa po siya doon sa nangunguna, no? Na masupil, maubos yung mga magnanakaw sa gobyerno at ang talagang nakikita nating mastermind, eto nga si Saldico, mga bossing. Na-excite ang Pangulo nung narinig na na-detain doon sa Czech Republic. Ngayon, yung mga DDS nagsasaya. Kasi daw po, mga kababayan, nag-fake news daw po ang Pangulo. Pero tingnan niyo po itong balita na ito. Saka po natin sabihin.
kung talagang nag-fake news ang Pangulo. Issues was straightforward and factual. The latter's released from detention after 48 hours without Atras ko ha? Atras ko. Ang sabi ng Pangulo na detine si etong si Saldico. the president's announcement on the 16th of this month of fugitive ex-lawmaker Zaldico's capture by Czech authorities on immigration issues was straightforward and factual. The Mga DDS, kayo lang ang mahilig doon sa fake news eh. Kayo lang ang mahilig doon sa fake news. Di ba? O ayan, totoo. Nahuli si Saldico after 48 hours, pinakawalan. Ang nahihinaan lang po ako mga bossing, alam nyo kung kanino? Doon po sa mga pinapunta, doon sa kay Saldico. Ano ba naman yung, alam nyo, nandiyan si Saldico, nasa loob si Saldico. Mano ba naman na pag lumabas sa pagkakadetine, sundan nyo na. Ewan ko, bakit biglang naging balita nila, hindi na nila alam kung nasaan eh. Pero sigurado daw po sila na nasa loob lang daw po ng Schengen country, mga kababayan. So, totoo na nadetine. Ano po? Kaya lang ang hina ng mga sumunod, ang hina ng mga pinapunta, hindi pa pinostehan para hindi na makapunta kung saan man. Ngayon, problemado na naman tayo. Yung tipo bang pinalaya, papalayain. O sige, sundan nyo na ha. Habang tayo ay inaayos natin yung dokumento, mga papeles, etc. para kapag ka na ready na yung mga papeles, alam natin agad kung saan tutuntunin si Saldico. Pero hindi. Nawala pa. Pero, totoo yung ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na nadetini nga si Saldico ho, mga kababayan. Diba? O tuloy. latter's released from detention after 48 hours without so much as a word or a whisper to the Philippine government filled the president with chagrin and second guesses. Still, efforts to speed up the extradition. Hindi ko marinig. Nasira na yata itong nasira na yata itong earphone ko. Sabi ni Jordan G. Sablay kasi si John Vic. Isa pa yan. Ano? Medyo slow down. Slow down, no? Doon sa mga pag-aanunsyo, doon sa mga pagbabalita. Medyo kapag ka narinig ho kasi natin, ako mga kababayan, sinusuportahan ko po yung magkapatid na Remulla. Ano po? Pero, miski po sa akin, maririnig nyo mga bossing na parang yung kay John Vic umaabot, lumalagpas na doon sa parang medyo astigan eh. Kapag ka nandyan no? Pagka may interview eh. Pero ang ending, medyo sumasablay po eh.